Ano nga ba ang mga countermeasure para maiwasan o maagapan ang sobra-sobrang pagkalugi sa negosyong dropshipping? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 rason kung bakit marami pa ring mga negosyante ang nalulugi sa dropshipping. Number 1 reason mga ma'am sir, mali ang pinipili nating mga dropshipping suppliers. Huwag tayong basta-bastang pipili ng mga dropshipping suppliers dahil alalahanin ninyo, nagnenegosyo din ang mga yan. Piliin natin na supplier is yung may puso sa kapwa nila mga negosyante at hindi lang dahil pagkakakitaan lang nila. Piliin natin yung supplier na mayroong magagandang reviews, may maayos na return policy, and walang mga major bad feedbacks from the customers. Pangalawang rason bakit nalulugi tayo ay hindi tayo nagre-research. Bigla na lang tayo papasok sa mga negosyo na kulang yung ating knowledge. Meron po akong kakilala na pumasok sa isang dropshipping company dahil nainganyo lang siya sa nakita niyang advertisement sa social media. To the fact na wala siyang kaalam-alam o kahit konting knowledge when it comes sa dropshipping business. Kinalaunan ay umayaw na din siya dahil nga hindi niya ina-expect na hindi pala ganon kadali. So, ano-ano nga ba ang mga kinakailangan nating i-research? Number 1 is, kailangan nating i-research yung mga products na kapakipakinabang sa mga customers. Yung mga products na meron silang pake or talagang pasok sa pangangailangan ng mga customers. Pangalawa, kailangan din nating mag-research ng mga products kung ano ang mga trending or napapanahon ngayon. Pangatlo, kailangan mong maghanap ng mga products na may maganda o bonggang branding potential. Nang sa ganon, hindi ka gaanong mahihirapan sa pagmamarket. At pang-apat, kailangan nating mag-research ng presyuhan ng mga popular products. So, ito po ang ilang mga bagay na kinakailangan po nating i-research bago tayo pumasok sa dropshipping business. Kaya marami sa atin ang nalulugi dahil hindi muna sila nagkakandak ng research, pumapasok agad sila sa isang business na wala silang alam. Okay, pangatlong rason kung bakit maraming naluluging negosyante sa dropshipping, nagsisimula kaagad silang magbenta ng napakaraming mga products. Alam niyo po ba na may nabasa ako ng isang article sa online na yun yung rason kung bakit siya nag-succeed sa dropshipping business? Sabi niya kaya maraming nag-fail kasi ang daming gustong subukan kaagad ng mga produkto. Mas mainam daw kung magfo-focus ka sa iilang produkto, aralin mo kung paano yung proseso, aaralin mo kung paano mo siya mabibenta, ano ang maitutulong nito sa mga tao. Aaralin mong mabuti kung paano mo maima-market ng bongga yung mga produkto na yon. Ano ba yung mga advantage nito na mabibigay sa tao? So, isa yon kaya naging successful siya sa dropshipping business. Hindi muna siya nag-focus sa napakaraming mga products. Nag-focus siya sa iilan at inaral niyang mabuti yung mga products na yun. Pang-apat na rason kung bakit nalulugi, poor customer service. So, kapag pangit ang iyong customer service, asahan mo na lalayuan ka talaga ng mga buyers o customers mo. Basta lagi nyo lang pong tatandaan na once magkaroon kayo ng bad reviews from the customers, tapos na. Tapos na kaagad ang maliligayang araw ng store nyo. Kaya once na magkaroon ng problema, ayusin nyo kaagad, try nyo kaagad na gawa ng paraan, gawa ng solusyon para hindi na kumalat ng kumalat. So, hindi naman talaga may iwasan niya na magkaroon ng mga negative comments, pero huwag mo nang paabutin sa point na dumami yung mga negative comments hanggang sa magsara o malugi ka na dahil dyan. Meron nga pala akong i-share na trivia sa inyo mga ma'am sir. Alam nyo ba na sa Amerika, 58% ng mga American consumers ay nag-stop sa e-commerce business because of poor customer service. Okay, pang-limang rason is mali ang pinipili nating niche. So, kailangan research din. So, dyan pumapasok yung pagre-research. Saan ba mga products yung tingin mo madali sa'yo ibenta? Yung tingin mo is, meron ka ng konting knowledge, dadagdagan mo na lang. Pang-anim na rason kung bakit nalulugi is lack of branding or marketing. Alam naman natin na dyan talaga nagkakatalo-talo lahat ng mga negosyante sa dropshipping.
So, palakasan ng effort talaga yan. I mean, diyan lumalabas yung pagiging creative mo, kung paano mo gagawing bongga yung pagla-live selling mo para makahakot ka ng maraming mga potential buyers. So, yung iba, kaya nalulugi is wala silang branding or marketing strategy. Pang-pitong rason naman is mali ang pagpili ng marketplace or pagbebentahan ng mga products. Or mali yung lugar na pinagpo-posta nila ng mga products na binibenta nila. At pang-walong rason kung bakit nalulugi is delayed ang shipment or delayed ang shipping. Alam nyo ba mga ma'am sir na 45% ng mga customers na yan, ina-expect nila na 1 to 2 days lang ay darating ang kanilang mga orders online. Diba ganyan naman tayo, minsan tayo pag umu-order, ina-expect natin, sana bukas dumating na yung order natin. Maya inaantay natin, kailan kaya darating yung order ko? So atat na tayong dumating ang order natin. So, kapag late na late or delayed talaga ang shipping, talagang magmamark yan sa mind ng mga customers. Ekis ka na. Di na o-order yan. Kasi yung ibang mga customers, aminin natin, mainipin, talagang hindi makapag-antay. So, kapag pumili po kayo ng dropshipping suppliers, isa din yan na kailangan ninyong tingnan is yung delivery time nila. Mabilis pa silang mag-deliver, umaabot ng 1 linggo hanggang 2 linggo. Piliin ninyo is yung mabilis ang shipment. Para hindi kayo mapahiya sa customers, magkakaroon pa kayo ng mga positive feedbacks. Kapag mabilis kasi yung shipping, malaking impact niyan sa mga seller, lalo na sa mga customers. At pang-siyam na rason kung bakit nalulugi, wala pong quality yung mga products na binibenta. Piliin niyo yung supplier na mayroong magagandang quality ng mga products. Hindi yung ipapahiya kayo sa mga customers. Dahil mura nga, pero yung mga products isang gamitan lang. Pag dumating sa kanila, sira-sira, hindi na ingatan during shipment. Malaking impact din talaga kapag may quality ang inyong mga products. Asahan nyo na kapag walang quality yan, sigurado magkakaroon kayo ng mga negative comments, talagang maaari kayong malugi sa inyong mga negosyo. At ang huli, pang-10 rason kung bakit nalulugi ay lack of patience. Talagang darating yung time as a businessman, businesswoman, darating yung time na pinanghihinaan tayo ng loob, nawawalan tayo ng pasensya sa negosyo dahil nga minsan may mababang sales, ganito, ganon. But still, kailangan pa rin nating tibayan yung loob natin. Kailangan positive lang talaga tayo. Nandyan yung pasensya talaga sa lahat. So, kailangan habaan talaga natin yung pasensya sa business or dropshipping business. Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming bumabagsak o nalulugi ng mga negosyante sa dropshipping. So, sana po nakatulong sa inyo ang aking video. Kung sa tingin niyo na nakatulong, please like and subscribe sa aking channel for more videos and updates. Till my next videos, bye po!